Kahit bata pa lang, pursigido na si Randy na abutin ang kanyang pangarap, ang maging isang pastor. Bunga ito ng impluwensya ng kanyang ina na nooy isang church worker. Lagi ako nasa church nga, ginagawa yung mga bagay na ginagawa ng bawat isang Kristiyano. Pero along the way, natatandaan ko, gusto kong maging doktor din. Kaya nang sabi ko, gusto kong maging doktor-pastor. Subalit, suntok sa buwan ang pagtupad niya sa mga pangarap dahil ang mundong kanyang ginagalawan ay puno ng karahasan. Ang community namin doon sa Mindanao ay maraming rebelde. Madalas ay nag-evacuate kami. Basta sinabi ng mga sundalo, likas talaga ang buong pamilya. Aking tatay ang kasalukuyan noon na commander ng Civilian Defense. Naging usapan, isa siya sa pinagbibintangan na nagpumatay doon sa dato na yon. Ang nangyari ay pinilit kami ng family niya na sumunod dito sa Cavite. Agarang nag-iba ang kanilang pamumuhay nang sila ay dumating sa Maynila. Kabilang na dito ang pagkawala nila sa simbahan. At sa pagdaan ng panahon, natuon ang kanyang atensyon sa barkada kung saan siya'y napapasama sa pakikipagbasag ulo. Ang isang kinaadikan ko, Hawaii. Walang araw na wala akong binubog, kaya ay wala akong ginawang gulo. Parang ang saya-saya ko kapag nakakabugbog. Parang may fulfillment. Kaya nagpatuloy yon. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago sa kanyang buhay matapos niyang masangkot sa isang gulo. May nakasalubong akong 3 kabataang lasing. Yung isa hinawakan ko, tapos kinuha ko yung kutsilyo sa bulsa. At pagkatapos sinaksak. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nagsimulang mag-isip. Ano kaya nangyari? Napuruhan kaya unti-unti nang pumapasok yung kaisipan na baka na ospital, baka namatay. Nang makarating ang balita sa kanyang mga magulang, agad nilang nakumbinsi ang anak na sumuko na sa otoridad at panagutan ang nagawang krimen. Nakulong siya matapos sampahan ng kasong frustrated murder. Ang kinakaharap na sitwasyon ang gumising sa kanyang kamalayan lalo na't narinig niyang tawagin ang kanyang pangalan sa kanilang graduation ceremony. Yung municipal jail ay malapit doon sa school. Nung naroon ako sa kulungan, that's the time also na graduation namin. Narinig ko yung pangalan ko. Randy Austria. Sabi ko, sayang. Sana nagmamarch din ako doon. Hindi niya inakala na ang kanyang pagkakakulong ang magbabalik sa kanya sa Panginoon. Yun yung time na inabot kami ng church. Sa pangunguna ng isang pastor na kakilala ng mama ko, ay dinalaw kami. Kasama niya ang isang lawyer. Dito muling narinig ni Randy ang salita ng Diyos na nagbigay sa kanya ng pag-asang makalaya, hindi lamang sa kulungan, kundi maging sa mga nagawang kasalanan. Sunod nito'y nakalabas siya sa kulungan matapos makaareglo ang pamilya ng biktima kung saan sila ay nagbayad ng 35,000 pesos. Doon ko nakita na nagsumikap yung mga magulang ko na makapag-raise ng pondo para maibayad doon sa aking naatraso. Naisip ko yon na yung aking mga magulang, mahal nila ako. Mula doon ay naroon yung kaisipan na kailangan ko rin magbago. Sa tulong ng Diyos, tuluyan na siyang lumayo sa pakikipag-away. At sa halip, inakay niya ang kanyang mga kaibigan sa simbahan. From that time, naging mas madalas yung pagpunta ko sa church. Unti-unti niyang naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, kaya nagawa niyang isuko ang kanyang buhay at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Merong isang preacher, siya nanawagan ng sino mang gustong magpastor. Yung time na yon, bumalik sa akin yung pangarap ko nung bata ako. So nung nananawagan, talagang nag-come forward ako at nag-kneel down. Sabi ko, Panginoon, dito niya ako tinatawag, gusto kong magpastor. Pero siyempre naroroon yung pakiramdam na karapat dapat ba ako? Ito yung aking buhay. Ako isang alibugang anak
nalayo. Pero along the way, salamat sa Diyos dahil pinaunawa niya na ikaw, kung lalapit ka sa Kanya at magre-repent, tapat ang Diyos para ikaw ay paputiin, para ikaw ay patawarin. Nagsumikap sa pag-aaral si Randy mula sa pagkuha ng bachelor's degree, master's degree, hanggang sa matapos niya ang kanyang doctorate degree. Nangyari yung nilagay sa akin sa puso ko nung bata pa ako. At meron palang doktor pastor. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung bagay na yon ay nagpaalala kung ang Diyos ang naglagay sa iyo sa iyong puso, gaano man yung iyong daraanan, ang Diyos rin yung gagawa ng paraan para mangyari yung bagay na yun. Ngayon, siya ang nangunguna sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanilang simbahan, katuwang ang kanyang asawa at mga anak. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako binitawan. Patuloy na ipipreach sa mga kabataan na ang Diyos ay hindi bibitaw kailanman sa kanila. At patuloy dapat tayo na maglingkod sa Diyos, ano man yung ating mga nakaraan, sapagkat ang Panginoon ay merong magandang plano para sa bawat isa.